Inuldo ka na ng International Criminal Court ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palitan ng dalawang hukom na humahawak sa kasong may kinalaman sa crimes against humanity na kinakaharap nito. Sa inilabas na ruling, nitong nakalipas na araw ay iginiit ng International Criminal Court na walang batayan ng aligasyon na bias ang ilang judge, kabilang na si Judge Maria del Socorro Flores Liera at Judge Rain Adeline Sophie Alapini Ganzo. Kaya't nananatili ang kanilang presensya bilang bahagi ng korte at magpapatuloy sa pagdinig ng naturang kaso. Inaasahan ngayong linggo mga kabombo ang pagsusumiti ng document containing charges mula naman sa International Criminal Court prosecutors upang ito ay maging bahagi ng mga dokumento na maglalatag ng formal na sakdal laban kay Duterte. At nakaschedule naman ang confirmation hearing sa darating na Setyembre 23 ng taong kasalukuyan kung saan titingnan kung may sapat na ebidensya upang isulong ang paglilitis. Bagamat umatras na ang Pilipinas mula sa International Criminal Court noong pang 2019, ay pinaninindigan ng hukuman na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimen na umano'y naganap habang kasapi pa ang ating bansa ng kasunduan sa Rome Statute. Una na rin sinabi ni Attorney Gilbert Andres sa panayam ng Bombo Radio na napakahirap humiling ng mga ganitong bagay sa International Criminal Court, lalo na kung may kinalaman sa pagpapatanggal sa huwes na humahawak sa kaso, at lalong-lalo naman na mahirap ang hirit na interim release ng kampo ng depensa. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Director for Center for International Law of the Philippines at ICC-accredited Filipino lawyer na si Attorney Gilbert Andres. Oo, siguro ang ibig sabihin lang po nito talaga ay mahirap po talaga yung application for interim release. Mahirap po talaga siya i-grant kasi dapat po meron pong state party na willing po tanggapin kung sino man po yung suspect. At sa ganitong mga naging detalye at naging update po, ibig sabihin po, mukhang mahirap nga yung just from a mere logistical standpoint, yung pag-grant ng interim release. Dahil mayroon naman pong mga strong basis po para i-deny po ito. Bahagi yan ng mga pahayag ni Attorney Gilbert Andres, isa sa mga Filipino accredited lawyers ng International Criminal Court sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines.